Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Marami-rami na tayo kaya naman kantahin na natin ang ating Kumusta, Kumusta song. Okay, sabayan niyo si Ate Michelle sa pag-awit ng ating Kumusta, Kumusta song. Doon sa mga bago pa lang nating classmates na ngayon lang namin makakasama, pwede niyo rin kaming sabayan. Ito na. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Ayan! Kumusta muli, classmates? Kumusta sa inyong lahat? Bilang simula dito sa exciting na part, pag-usapan natin ang mga salita na maririnig natin mamaya doon sa kwento na babasahin ni Ate Michelle. Ayan, pakinggan nyo ng mabuti ha. Ang unang salita na pag-aaralan natin o pag-uusapan natin ay ang salitang nag-uulyanin. Narinig nyo na ba ang salitang nag-uulyanin? Sino na ang nakarinig sa salitang nag-uulyanin? Ano sa inyong pagkakaintindi ang ibig sabihin ng nag-uulyanin? Yan, tignan nyo yung larawan. Kaya ang ibig sabihin ng nag-uulyanin? Ang ibig sabihin ng nag-uulyanin ay nagiging makakalimutin. Ayan. Kung nakikita nyo sa larawan, meron tayong nakikitang matandang lalaki. Kasi karaniwan, yung mga matatanda, medyo nagiging makakalimutin na sila. At minsan natatawag natin sila na nag-uulyanin na sina lolo at lola kasi minsan hindi na nila matandaan. Kunwari kung saan nila nailagay yung mga salamin nila o kaya kung ano yung kukunin nila sa kusina, for example. Okay? So nag-uulyanin, ibig sabihin nagiging makakalimutin. Tandaan nyo yan ha? Okay, narito naman ang susunod na salita. Ang salitang nangungulila. Sige, gagamitin ko to sa pangungusap ha at subukan ninyong hulaan ang ibig sabihin ng nangungulila. Ito ang pangungusap ni Ate Michelle. Nangungulila ang mga bata sa kanilang mga kaibigan dahil sa pandemya. Nangungulila ang mga bata sa kanilang mga kaibigan dahil sa pandemya. Sa palagay ninyo, ano kayang ibig sabihin ng nangungulila base dyan sa pangungusap na ginamit ni Ate Michelle? Pag nangungulila kasi, ito yung nararamdaman mo kapag meron kang, nalulungkot ka dahil namimiss mo yung isang tao o mga tao sa buhay mo. Halimbawa, dun sa pangungusap na ginawa ni Ate Michelle kanina. Sigurado ako na nangungulila tayong lahat sa ating mga kaibigan kasi hindi natin sila makasama dahil bawal pang pumasok sa mga paaralan ang karamihan sa atin. Kaya nangungulila tayo. Okay? Namimiss natin. Nalulungkot tayo kasi hindi natin sila makasama. Okay? So yun naman ang nangungulila. O tatandaan nyo ang ibig sabihin ng dalawang salitang yun ha. Nag-uulyanin at saka nangungulila. Okay. O ngayon naman, meron akong tanong sa inyo at sigurado akong lahat kayo ay makakasagot ng tanong na ito. Ano ang paborito ninyong ulam? Shanghai po, lumpiang Shanghai. Naku, tamang-tama. Dito sa ating kwento, isang uri ng lumpia ang ating pag-uusapan. Ayan. Paano kaya gawin ang lumpia? Alamin natin sa kwento ha, kung paano gawin ng lumpia at kung sino ang tuturuan sa paggawa ng lumpia sa kwentong ito. Okay? Nako, sigurado akong excited na kayong malaman ang sagot sa mga yan.
Pero, syempre, kakantahin muna natin ang ating Oras ng Kwentuhan song. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Okay, ang kwento natin ngayong araw ay mula sa hiyas ng OMF Literature. Ang pamagat nito ay, ito, papakita ko na, Lumpia Lane. Ito ay isinulat ni Julia Caitlin C. Wu at Grace D. Chong. Ito naman ay iginuhit ni C.R. Chua. At yung babasahin ni Ate Michelle na bersyon sa Filipino ay isinulat naman ni Tito Doc Luis P. Gatmaytan. Sige, basahin na natin ang kwento, ha? Makinig kayo ng mabuti, ha? Bispiras ng bagong taon. Ito ang pinakamaingay na araw sa buong taon. Ito rin ang pinakaabalang araw para sa pamilyang Lee. Labas-masok sa kanilang restaurang Lumpia Lane ang mga taong maiingay at matitinis ang boses. Bang! 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 Hindi kayang lunurin ng dagundong ng mga paputok ang boses ng mga taong kumakain sa loob. O nakikita nyo ba? Lumpia Lane. Ito yung restaurant ng mga o ng pamilyang Lee. Kinukuha ni Papa Eddie ang mga order mula sa counter. Tinutulungan naman ni Mama Cass ang mga serbidor sa pagsisilbi sa mga pamilyang kanina pagutom. Sa kusina, nandoon ang 3 mahuhusay na tagapagluto. Mga kapatid na lalaki ni Papa Eddie na kayang-kayang lutuin ang lahat ng order. Sandosena ang Imperial Lumpia sa ikalimang mesa. Dagdagan ng 2 patak ng sukang itim ang sarsa. Handa na ang mga order sa 7th mesa. Bawat isa ay abala sa gawain. Lahat! Bukod kay Berta. Sino naman kaya si Berta? Tignan nga natin. Sige, lalapit ko ha para makita niyo kung anong ginagawa ni Berta. Ayan si Berta. Basahin ko na ulit ha. Ayun! Hiyaw ni Berta na nasa sala habang dinudurog ang pinakahuling monster. Nagpapakitang gilas siya sa kanyang 2 nakababatang pinsan na sina Theo at Ferdy kung paano mag-level up sa game. Ang negosyo ng pamilya. Pasensya na, hindi interesado si Berta. Ang mga laro lamang sa kanyang gadget ang kanyang nakikita, naririnig at na-enjoy. Naku, bakit kaya hindi abala si Berta sa restaurant? Ano ba yung ginagawa niya? Siya ay naglalaro ng game. Ayan, sa kanyang gadget. Biglang tumawag ang serbidor. Berta, tinatawag ka ni angkong mo. Angkong? Narinig niyo na ba ang salitang angkong? Sige, tignan natin kung ano ibig sabihin ng angkong. Babasahin ko yung susunod. Ha? Napaupo si Berta. Ilang buwan nang walang kinakausap ang kanyang lolo. Angkong pala ang tawag sa lolo. Angkong ang tawag sa Chino, okay, sa Chinese kapag lolo ang tinutukoy.
Mula nang mamatay ang kanyang asawa, si Ama, ang lola ni Berta, para bang tumakas na ito sa isang tahimik na mundo sa sarili niyang mundo. Naku, ano daw ang nangyari kay Angkong nang mamatay si Ama, yung lola ni Berta? Ayan, sabi dito, tumakas na ito sa isang tahimik na mundo, sa sarili niyang mundo. Siguro ibig sabihin nito, wala na siyang kinakausap. Sige, basahin pa natin ha. Kapag kinakausap, tatango o iiling lamang ito. Labis na nag-aalala na ang mga magulang ni Berta kay Angkong. Huwag mong pasasamain ang loob ng iyong angkong ha. Paalala ni na Papa Eddie at Mama Cass kay Berta. Nag-uulyanin na siya. Bulong minsan ng mga dumalaw na kamag-anak. Sa gulang na 75, mas malusog pa siya kaysa mga taong kaedad niya. Pagtatanggol ni Papa Eddie sa kanyang ama. Nangungulila siya. Dagdag pa ni Mama Cass. Bago pumanaw si Ama, maririnig ang malakas na boses ni Angkong sa buong restauran. Ikaw busy ah! Bagamat sina Ama at Mama Cass ang kasama ng mga kusinero sa paghahanda ng Imperial Lumpia, ang pagkaing dinarayo sa kanilang restauran, si Angkong ang kilalang-kilala ng bawat customer. Alam niya ang pangalan ng bawat suki. Ikaw tingin, Berta, sabi ni Angkong habang pinupunasan ang kahuhugas lamang ng mga kamay. Napanganga si Berta sa kaililiit na piraso ng palaman na sari-sari ang kulay. Ikaw tingin, lahat halo-halo lang, paliwanag ni Angkong. Lahat sangkap, luto Ama, dami oras. Kumuha siya ng mga pira-pirasong berting bagay mula sa lumpia. Wansoy, kinchay, repolyo, Baguio beans. Kulay kahel, hipon, carrots. Kulay puti, sibuyas, bawang, toge. Kulay dilaw, tokwa, pansit. Naku, napakarami palang sangkap ng Imperial Lumpia. Ipinakita niya kay Berta ang kairaming sangkap. Kulay asul, kulay kahel, kulay lila. Pero marami pang iba. Kulay kape, giniling na mani, pinhi. Pinhi? Tanong ni Berta. Nanibago siya sa kakaibang salita. Tuyo isda galing China, gawa Ama lumpia imperial. Yung pala yung pinhi, tuyong isda na galing sa China. Malinamnam talaga, bulalas ni Berta. Kaya pala matagal kong ihanda, kay raming sangkap na dapat hiwain at lutuin. Tapos hahaluin ng hahaluin. Wow! Ito pambalot ha, tagal din gawin. Oh, naglaway ang bibig ni Berta. Oh, mukhang malalaman na natin ha, yung paraan sa pagluto ng o paggawa ng Imperial Lumpia. Lumpia Lane, sobra importante. Bulong ni Angkong, parang may inaalala. Berta, ikaw balot lumpia ulit. Nagmamadaling naghugas ng kamay si Berta at sinunod ang sinabi sa kanya. Ngayon, ikaw kain. Pero sa inyo po ito, Angkong. Ikaw punta kusina, ikaw gawa sa akin isa, sabi ng Angkong niya. Hindi ko po alam kung paano ito gawin. Ikaw paturo sa mama mo. Dali. O ano ang iniutos ni Angkong kay Berta? Magpaturo daw siyang? Yan, magpaturo daw siya gumawa ng Imperial Lumpia. Tumakbo papunta sa kusina si Berta. Mama, gusto ni Angkong nagawan ko siya ng Imperial Lumpia. Ano? Nasamid sina Mama at Papa.
Huminto na sa pagkain ng lumpia ang matanda mula nang mamatay si ama. Hindi na nga nito kinakain ng lumpiang inihahanda nila. Sabi niya, pwede kong kainin ng lumpia niya. Pero dapat daw ay igawa ko siya ng panibago. Pakituruan mo naman po ako, Mama. Ayun, tignan nga natin yung larawan. Paano ba ginagawa yung imperial lumpia? So una, ilalatag mo yung pambalot, tapos ilalagay mo yung gulay. Tapos ilalagay mo yung iba pang sangkap. Pagkatapos, itutupi mo yung pambalot at irorolyo. Ganun pala siya gawin. Salamat po, Mama! Bulalas ni Berta. Nagmamadali niyang dinala ang nakabalot na lumpia kay Angkong. Gusto sanang sundan ni na Mama at Papa si Berta para makita rin si Angkong, pero sa ikawalong mesa may order pang 25 lumpia at sa ikalabindalawang mesa. Sa kwarto ni Angkong, sa mesa nito, siya at si Berta ay parehong kumagat ng malalaki sa kani-kanilang nakabalot na lumpia. Habang ngumunguya, itinaas ng matanda ang kanyang hinlalaki at saka humiling. Berta, ikaw paglaki, gawa ikaw lumpia len masayang lugar. Nguya, ngasab, kumagat pa si Berta ng mas marami sa kanyang lumpia. Tumingin siya kay Angkong at ngumiti. Tapos, pinawalan ni Berta ang isang matunog na dighay. Bang, bang, bang! Lalong lumakas ang tunog ng mga paputok sa Chinatown. Para sa pamilyang Lee, ito'y hudyat ng isang masayang bagong taon. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Lumpia Lane. O muli, ito ay mula sa OMF Hiyas ng OMF Literature. Ito ay sinulat ni Julia Caitlin Siwu at Grace D. Chong at iginuhit naman ni C.R. Chua at isinalin sa Filipino ni Doc Luis P. Gatmaitan. Ayan. Alam nyo, ito ay isang picture book na mula sa Hiyas na kwento tungkol sa isang pamilya, kulturang Chinoy at sa masarap na pagkain. Ayan. O mga classmates, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? Sino ba ang tinuruan kung paano gumawa ng lumpia sa ating kwento? Tama, si Berta nga. Yun ang pangalan ng bata na tinuruan gumawa ng lumpia. Sino ang nagsabi kay Berta na magpaturo kung paano gumawa ng lumpia? Si Angkong nga. Ayan, si Angkong ang nagsabi kay Berta na gumawa o magpaturong gumawa ng lumpia. At sino naman ang nagturo kay Berta na gumawa ng lumpia? Very good! Ang kanyang mama o yung kanyang nanay. Maraming salamat mga classmates at magkita-kita muli tayo sa Lunes. Paalam!